Okay, sige, panuloyin natin ito mga clear. Tignan natin ito kung magkakaroon ng problema dito, ha? Aarestuhin namin sila. Yan ang babala ni Senator Risa Hontiveros sa tinaguriang Maleta Boys kung iisnabin nila ang susunod na flood control hearing. Dumalo ang Maleta Boys sa flood control probe ng grupo ni Senators Alan Peter Cayetano at Rodante Marcoleta noong isang linggo, pero no-show sila sa hearing ng Blue Ribbon Committee ni Senador Erwin Tulfo nitong Lunes. Sa memo ng Billionaire News Channel, iginiit ni Senator Risa Hontiveros na hindi pa sila tapos sa Maleta Boys. Definitely, iimbitahin po sila ulit, Willard, kapag fully constituted na ang Blue Ribbon Committee. Ibig sabihin, mahahalal na rin yung mga miyembro mula sa minorya sa Blue Ribbon Committee at definitely iimbitahin po sila ulit. And by that time, I hope pauunlakan na nila yung imbitasyon. Hindi tulad nung nagmi-meeting kami sa Blue Ribbon Committee nung nakaraang araw, andun lamang po sila sa taas, nagpe-press con pa at ilang beses silang inimbita ni Chairman Erwin na bumaba at lumahok sa aming meeting. Di nila pinaunlakan. Well, pag... ang sama pa nito mga isang senador pa ang nagtotolerate dun sa 18 Maleta Boys na huwag sundin ang patawag ni Senator Erwin. Yun si Senator Robin Padilla. Imagine nyo yung mga nagagawa ni Senator Robin Padilla. Kasama ni Senator Bato na umalis na Senado. Pinalabas, pinatakas, but still, siya yung kasamang lumabas. Ha? Pangalawa, di ba? Pinakita niya yung kanyang lakas para magtuloy-tuloy si Senator Pia na dalhin ang 18 Maleta Boys. Ngayon, magkoconduct ng hearing si Senator Erwin. Siya pa ang kasama ng Maleta Boys para huwag sundin si Senator Erwin Tulfo. Yan ang Senator Robin Padilla. Di ba? Nagmamalaki pa siyang kasama niya doon habang nagpe-press ko yung 18 Maleta Boys. Komite na kaming fully constituted, inisyuhan sila ng imbitasyon, obligado po silang dumalo. Otherwise, mapipilitan pa ba kaming isabina sila tapos mag-show cause order pa para paarestuhin pa sila? Sana hindi na. Kasi importante sa komite marinig sa full hearing na ang kanilang testimonya. Para naman kay House. Okay, ito ang medyo dapat dito sila mag-ingat kasi ito nga yung info about the security threat. So, pwedeng ganito daw, ba? Pwedeng ipatawag, pag pinatawag, hindi umaten, tapos pinaaresto, pwedeng gumawa ng gulo. Di ba may nagre-recruit nga? At yun yung pwedeng hudya. Kasi hindi sila atin, tapos yung mga na-recruit na ibang maghasik ng lagim, doon entra. Pangalawa, kung halimbawa mang umaten, tapos nakita nyo nagsisinungaling, di ba mahilig sila dyan na huwag ka magsinungaling dito ha, wag mo sadyang pagsinungaling dito, makukontempt ka. Pag kinontempt, pwedeng yun din yung hudyat para may manggulo. So dapat natin malaman sa mga senador dyan, kung sino man ang nagre-recruit para gumawa ng gulo. Sino man sa inyo. Mananagot kayo. Hindi kayo forever na kaya nyo mambuli. Kung sino man kung ordinaryong tao man yan, senador ka man, lahat ng gagawin mo dapat mong panugutan. Huwag kayong aalma na sabihin nyo may political persecution na naman. Ganyan yung linyahan nila mga kaklir. Gagawa ng krimen, gagawa ng mali, pag kino-call out, o kaya na-aaresto o dinidimanda, sasabihin political persecution. O hindi ba? So, syempre, alam na ng NBI, sino ba maaaring nagre-recruit dyan? Diba? At saan kayo kumukuha ng pondo? Diba? Sige, tuloy tayo. Prosecution Panel spokesperson Sia Alonto Adyong na nakapanayam din ng memo. Ang totoong misyon ng Maleta Boys ay ilihis ang atensyon ng publiko sa impeachment trial ni VP Sara. Pwede. Kaya nga sabi ni Colonel ano pa si Colonel? Sabi ko kanina? Colonel Crubin. Sabi ni Colonel Crubin, di ba? Gagawa sila ng senaryo para magalit ang tao. Ito yun. Kaya sa tingin natin mga clear, kahapon pa natin ito pinag-usapan, wala silang balak magdemanda. Wala talaga sila
Ito yung pananaw ko. Wala silang balak sa sinasabing transparency and accountability. Kasi wala talaga silang kwento. Ang gusto nila lang mangyari, mag-create ng intriga, gumawa ng senaryo, ituro yung kalaban ng mga Duterte para maggalit ang tao, iisipin nila na dapat maniwala sa intriga nila dahil corruption ito. At iyon ang pinapakalat ng mga trolls nila. At dyan nagsisimula, at dyan din ang sentro ng panawagan ni Pulong sa militar. Hindi ba maliwanag ang maleta? Hindi nga maliwanag eh. Bakit? Kasi yung 18 na maleta boys, hindi makapag-testify ng diretso. Sino nagkukwento? Di yung abogado. Abogado na walang alam sa totoong nangyari, kung totoong may nangyari. Di ba? Yun yung point dyan. So tama, pwedeng ilihis. Hindi lang ilihis, mga kaklip. Hindi lang para ilihis ang impeachment, kung hindi totally mag-distab. Sabi natin, basta nandiyan dyan sa likod si Mike Defensor, mag-isip-isip tayo, anong totoong motibo? Very obvious talaga sa akin yon. Sila mismo naman talaga yung nagsasabi na they're really known to be a supporter of the Vice President. Nakatakdang mag-umpisa ang impeachment trial ni VP Sara sa July 6. Okay, mga clean? So, sa akin, dalawang purpose yan. Hindi lang, okay, ililihis yung impeachment kasi balak nila is magturo na sila na magturo ng kalaban ni VP Sara. Lahat ng tumutulik sa akin, VP Sara, palalagyan nila ng maleta. Yung pangalan nun palalagyan nila ng maleta. Pero once kumampi na, tatanggalin nila doon sa kanilang listahan. Paano tatayo yan sa korte? Adjustable. Diba? Negotiable. Negotiable yung statement nila. Diba? Parang pwedeng bilihin. Diba? Sa mga klit. So, maliban sa sirain ng integridad ng mga taong sabihin nating hindi pabor kay VP Sara at kino-question ang kanyang pagiging di umanong lustay sa pondo ng bayan. Diba? Gigibain nila yun sa pamamagitan ng paglalagay ng pangalan nito at lalagyan ng may maleta. Pero pag kinuwento mo pa isa-isa, paano ito nagkaroon ng maleta? Di nila makwento. Ang magkukwento ngayon, si lawyer. Na walang personal knowledge. Imagine mo yung taong nagsasabi may personal knowledge sila, hindi nila makwento ng tama. Tapos yung lawyer o yung ibang mga senador na nagpupusa kanila, sila pa ang nagtatama ng kwento ng mga 18 maleta boys. So saan nga naman kukuha niyan? Diba? Pero syempre may nag-a-adapt dito. Yung mga kakampi nila. Yun na ipapakala. Tapos yung kawawa mga Pilipino natin na walang kalam-alam, baka paniwalaan. Diba? Bobong kwento na nga, ginagawa pang bobo yung gustong maniwala. Yun. Basura na nga, tapos yung mga taong gusto maniwala, gawing pang basura yung isipan nila. Yun ang problema. Diba? Pagkatapos nilang gibain, diba? Siyempre, lilinis kayo si VP Sara. If they are really for accountability and transparency, dapat tinututukan din nila yung di umanong nilustay ni VP Sara. Bakit wala about Duterte? Bakit pagka Duterte style, mga Duterte, wala. Walang issue about corruption. Diba? Itandaan natin, Mark Villar, DPWH Secretary. Bakit ang dami yung ghost projects? Sinabi ni dating Pangulong Duterte, 2020. Ano to, walang alam? Si Mark Villar? Tapos nilinis na ng maleta boys? Ay wala, hindi ko nakita eh. As isang kwento pa hindi namin nakita. Samantala maliwanag sa kwento nila. Nag-deliver sila. Delivered. Ay, hindi namin nakita. Diba? So yun yung point. Maliban sa sirain at gibain yung mga kumakalaban sa mga Duterte or kritikal sa mga Duterte, gigibain nila yan, yung kwento, gigibain nila yung administrasyon, purposely mag-distab. Kasi pag nag-distab, mga kaklira, ito lang yan ha, pag nag-distab, tanggal nila sa pwesto ang Pangulo, ligtas si VP Sara sa impeachment. Bakit? Siya na ang magiging Pangulo eh. See the point? Yun yung balak nila. Mike Defensor, di ba?